Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo pagkaraan ng Epifanya. Sa linggong ito, tinatawag tayo ng Panginoon na maging sigla at liwanag ng mundo. Sa ating pananampalataya, sigla ang siyang ay pinagkaloob ng Diyos sa atin upang magbigay saysay at lakas sa ating pamumuhay. Tulad ng mabubuting gawa na nagpapasaya at nagpapalakas sa ating kapwa. At ang liwanag na tumutulong sa atin upang makita natin ang tamang daan, gaya ng ating pananampalataya na nagiging gabay sa mga taong naliligaw o nanghihina. Sa panahon ngayon na puno ng tukso, ingay at pagkakanya-kanya, higit na kailangan ang mga taong handang magbigay ng malasakit at maghatid ng pag-asa. Kaya sa ating pagtitipon ngayon, naway maging paalaala ito na bawat isa ay may tungkuling magdala ng sigla at liwanag ng Diyos sa ating pamilya, pamayanan at sa buong mundo. Sa bawat panalangin, atin din pong isama sa ating mga panalangin ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Roland Castillo, Aya Pampola, Reynaldo de los Santos, Vanessa Rianzares Ramirez, Mike Ivan Ramirez, Teddy Rianzares Jr., at Angelica Mahinay. Magsitayo po tayong lahat at ating awitin ang pagbuwag na awit. Tayong lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat at umuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan mo ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang utos ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili.
Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsilhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ng ating mga pagkasala sa Diyos, ganoon din po sa ating kapwa. Kami umisal sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nagaligtaan namin gawin, at ikay sa sarili naming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kagitan. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak upang maging ilaw ng sanlibutan.
Pangalagaan mo po kami ngayong mga lingkod sa pamamagitan ng salita at sakramento, nang sa gayon ay magkaroon kami ng lakas na paglingkuran ang lahat ng kinapan sa tulong ng hindi malirit na yaman ni Kristo. Nang sa gayon, siya'y kilalanin, sambahin at sundin hanggang sa wakas ng panahon. Alang-alang sa iyong anak na sa Yesu Kristo aming Panginoon, na nabubuhay at haring kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Tayo nalangin makapangyarihan walang hanggang Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkataon na ito na patuloy mong ipinagkaloob sa amin ang magandang biyaya. Ang biyaya ng buhay na ito ipinasimulan namin sa pamamagitan ng aming pagpasalamat sa pagdiriwang namin itong banal na Eucharistia. Ganun din po ang lahat ng aming mga kapatid na ngayon nagdiriwa at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan. Lalo-lalo na kina Roland Castillo, Aya Pampula, Renante de los Santos, Vanessa Ramirez, Mike Ivan Ramirez, Chile Rialzares Jr. at din po sa aming kapatid na si Angelica Mahinay, na naway patuloy po silang pagkalooban ng marami panawang kaarawan sa kanilang buhay. At patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang biyaya ng lupala at naway ang buhay ipagkaloob mo sa kanila gamitin nawa nila ito sa patuloy ng kanilang paglayang konsel at ilang pangalan. Ganun din po sa Second Sunday Mass sponsor na hindi pinapangunahan sa bawat pamilya, lalo-lalo na sa pamilya ni Canuto Rialzares, Joey Recania, Michael Medina, Teodoro Perlas, Carlito Perlas, Agripino Labusta, Romel Celda, Joey Sarmiento, Bernelio Rialzares, Teodimo Preyas, Norbin Magkaran, Albert Popis, Felix Morales, Roel Salofes, Richard Magsano, Junicio Candelaria, Wilma Mani, Edwin Pastrana at din po sa aming kapatid na si Wilma Saludes, na naway patuloy mo silang pagkalooban ng isang masaganang pamumuhay at naway patuloy nila magampanan ang mga tungkuling iniakang mo sa kanila, lalo-lalo na sa pamumuna ng banal na Eucharistia. At ang lahat nito ay sumagitan na sa Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo nalangin, O Diyos na puno ng awa, aming itinutulog sa iyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Nanaway tulungan mo sila, O Diyos, bigyan ng kalakasan ang kanilang mga katawan, pagalingin mo sila mula sa kanilang karamdaman. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Mylene Villavicencio, Rudy Saludes, at meron din po sa aming kapatid na si Father Edwin Lotto. At ang lahat ng ito ay sumumagitan na sa Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo nalangin, O Diyos, na walang hanggan sa amin itong pagtitipon dito ngayon. Inaalaala rin po namin ang aming mga kapatid na sa kabilang buhay na at aming ipinapanalangin sa iyo ang kaluluwa ng aming mga kapatid na naway patuloy mo silang pagkalooban ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa at yun din po ang tanglaw tungo sa kabilang buhay upang masumpungan nila ang buhay na walang hanggan. Lalo-lalo na sa kaluluwa ng aming kapatid na si Juana Haricania. At ang lahat ng ito ay sumukitan na sa Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Ang Diyos ay nagsasabi na ang tunay na pagsamba at pag-aayuno ay hindi lang tungkol sa panlabas na ritual, tulad ng pagyuko ng ulo, paglalagay ng abo o pag-iwas sa pagkain. Ang mahalaga ay ang puso at gawa ng tao, kung paano siya nakikipagkapwa at tumutulong sa nangangailangan. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa Aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 58, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 7. Sinabi ni Yahweh, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan to sa kanila'y ihayag.
sinasamba ako. Kung may hinahanap, sundan. Para natutuwang ang kalooban ko ay kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Maring natutuwang sa aking sumamba at hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit pag-aayuno natin di pansin ni Yahweh na gutom na tayo ngunit walang kabuluhan? Ang sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno. Habang nag-aayuno, patuloy na inaapi ang mahirap. Ang pag-aayuno ninyo ay humahantong lamang sa alitan. Hanggang kayo'y mag-aaway-away. Kung ang pag-ayuno ay ginagawa ninyo, ay gayon din lamang ang inyong pagtawag at tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-ayuno, pinahirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayo parang damong hinihipa ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-ayuno ba yun? Akala ba ninyo ay nasisiyahan ako riyan? Sa halip ay pairalin ng katarungan. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga naggutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang iyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, di rin kiniyawi ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pag-alipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iwasan. Ito po ang salita ng Panginoon. Si Pablo ay nagsasabi na nang siya'y mangaral, hindi niya ginamit ang magagandang salita o matinding talino ng tao. Ang sentro ng kanyang mensahe ay si Jesucristo na ipinako sa krus, sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay galing sa Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 2, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 12. Mga kapatid,
Nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matalas na karunungan. Ipinasya ko wala akong ipinangangaral sa iyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananakit sa mga matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng pagpatutuo ng Espiritu at hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nababatay ang iyong pananalig kay Kristo. Ngunit ang may sapat na gulang sa pamumuhay ng Espiritu, karunungan ang ipinararangal namin. Subalit hindi karunungan ng sanlibutan, ito ay mga tagapamahala na ngayon sa nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ang panukala ng Diyos na nalilihim sa tao ay tinalaga niya ito para sa ating ikaluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Ito man sa mga tagapamamahala sa panahunang ito'y walang kaunawaan sa panukalang iyon, sapagkat ang naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Hindi ang sinabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mga mata na naririnig ng tainga. Hindi pa rin sumasabi sa isip ng mga tao ang inihanda ng Diyos sa mga iniibig sa Kanya, subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging sa pinakamalalim ng panukala ng Diyos. Walang nakaalam na sa naiisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga naiisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kalooban niya sa atin. Ito po ang salita ng Diyos. mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Mateo. Sa Kabanata 5, nagsisimula sa talata 12 hanggang talata 20. Luwalhati sa iyo, Panginoon na si Kristo.
Kayo'y asin ng salimutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano bang mapapanatili ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya itinatapon na lamang at hindi napakat ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay ito sa ilalim ng tagalan. Sa halip, ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Huwag inyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kaliliitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya ang sino mang magwawalang halaga kahit sa kaliliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay inibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyo ay inibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga eskreba at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Patuloy kayo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangalan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa umagang ito, sa ating pagtitipon ay napakaganda yung ating banal na Ebanghelyo dahil ito'y patungkol sa ilaw, asin at ilaw. Direktang sinasabi ng ating banal na Ebanghelyo na kayo yung asin at kayo yung ilaw ng sanlibutan. Hindi sinasabi sa ating banal na Ebanghelyo na balang araw kayo yung magiging asin at kayo yung magiging, o sa pagdating ng panahon, kayo yung magiging ilaw. Hindi direct to the point yung ating banal na Ebanghelyo na kayo yung ilaw at kayo yung asin. Ibig sabihin, may tungkulin tayong dapat na maisa katuparan. Mga kapatid, unahin natin yung pagiging isang asin. Gaano ba kahalaga sa buhay nating mga tao ang asin? Ano ba yung naidudulot sa buhay nating mga tao ang asin? Nagbigay ng lasa. Ano pa? Ano ba yung alam niyo ng asin? Nung panahon, ang ating Panginoon, sa panahon ng ating Panginoon, si Jesus, wala pang refrigerator. Ibig sabihin, ang asin ay preservatives. Tanda ko pa nung panahon, nung kami maliliit pa, yung aking tatay ay nasa isdaan nagtatrabaho. Nung panahon kasi sa amin ay napakaraming tulingan, pero ngayon bihira na lamang. Ang ginagawa ng aming tatay, kinutin ko yung aming mama, ay pag marami yung tulingan, binuburo nila sa asin. At nilalako nila sa bundok. Ganun yung silbi ng asin dahil pinapatagal yung buhay ng pagkain. Pinipreserve. Kaya sa ating banal na Ebanghelyo ay
pinapoint out dito, direktang ipinapaabot sa bawat isa sa atin. Na naway maging asin tayo ng sanlibutan. Ibig sabihin, naway ang ating pamumuhay dito sa sanlibutan ay magiging makabuluhan. Diba? Magiging maganda. At tayo din yung magiging mag-preserve sa salita ng Panginoon. Pag sabihin natin preserve, ay kinakailangan magiging sariwa palagi ang salita ng Diyos na ipapaabot natin sa ating kapwa. Tayo yung ngayon, yung magiging hadlang sa pagkasira nito, tayo yung magiging tagapagtanggol sa mabuting balita para sa laban sa mga pagkawatak-watak, hindi pagkakaunawaan, at yung paggagawa ng hindi maganda. Ganun din sa bawat isa sa atin. Naway ito'y patuloy natin ipipreserve natin sa ating mga sarili ang salita ng Diyos. Ang ilaw. Paano nagiging ilaw? Paano tayo ba'y nagiging ilaw ng sanlibutan? Mga kapatid, minsan sa buhay natin ay para bagang challenge tayo palagi kung paano paliwanagin ang ating ilaw. Mga kapatid, sa pag-atindi natin ng banal na misa, naway ito'y magiging inspirasyon natin na dapat mas paalagin pa natin yung ating liwanag. Dahil sabi nga sa ating banal na ebanghelyo, walang magsindi ng ilawan na tapos ay takpan lamang ng takalan. Hindi. Pag sinisindihan ng ilawan ay talagang ito'y ipapatong sa talagang kanyang patungan. Ibig sabihin doon sa pinakaibabaw na kung saan matatanglawan ng lahat. Ito yung gusto ng Diyos sa atin. Ito yung misyon natin sa buhay natin ito. Na naway magiging liwanag tayo sa ating kapwa. Maraming pagsubok, maraming mga challenges sa buhay natin ito, ngunit kinakailangan paliwanagin natin. Hindi tayo perfecto. Walang tao perfecto. Pero hindi hinahanap ng Diyos yung pagiging perfecto ng tao. Kundi ang hinahanap ng Diyos kahit kalit-litang ilaw lamang na magsimula sa ating mga sarili. Dahil hindi naman kinakailangan na may pagbunyi ng lahat yung iyong ginagawa, ngunit pakitang tao lamang. Pero kung sa simpleng gawa, kung ikaw ay tapat at bukal sa iyong kalooban, ang paggawa ng kabutihan, kahit sa simpleng gawang lamang na ito, ito'y magbibigay liwanag at inspirasyon sa bawat mga anak ng Diyos. Ulitin natin, hindi nangangailangan ng Diyos na perfecto. Hindi nangangailangan ng Diyos na ikaw ay magiging tanyag. Hindi nangangailangan ng Diyos na ikaw ay maraming pera. Hindi nangangailangan ng Diyos na ikaw ay pinakakilala sa lahat. Hindi nangangailangan ng Diyos na kahit kaunti lamang na ilaw na nagmumula sa iyong puso. Pagiging tapat sa iyong paglilingkod sa Diyos upang ikaw ay magiging inspirasyon ng ibang tao. Sana sa buhay natin ngayon ay may tanong natin sa ating mga sarili bilang pagmimilay-milay. Ako ba'y nagiging asin at ilaw ng sanlibutan? Nagiging makabuluhan ba yung ating pagiging isang Kristiyano bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesus? Dahil sabi nga dito sa ating banal na ebanghelyo, paano na lamang kung mawalan ng alat at asin? Ano yung magiging sanhi nito? Sinasabi na itatapon ito at ninayapak-yapakan na lamang ng mga tao. Kaya sana sa buhay natin huwag tayong magiging dekorasyon na lamang. Madalas o karamihan ay parang may halin tulad natin na parang ang buhay ng tao ay parang dekorasyon na lamang. Dekorasyon dahil maraming tao, ngunit at ilan-ilan lamang yung gumagawa ng kabutihan. Maraming tao, ngunit ilan-ilan lamang yung pagiging isang tapat na paglilingkod sa Diyos.
Tulad ng ating simbahan, maraming binyagan, ngunit ilan-ilan lamang ang sumisimba. Diba? Makikita natin yung refleksyon sa buhay natin. Ibig sabihin, madalas sinasabi na ang pagiging miyembro ay nagiging miyembro. Pag sabihin natin miyembro, pangalan lamang yung nagiging member. Bakit? Dahil pangalan yung nasa simbahan, ngunit physically, wala naman sa simbahan. Kaya sana tayo ngayon ay maging inspirasyon tayo sa ating kapwa na hindi lamang dekorasyon, kundi dapat may partisipasyon. Dahil pag dekorasyon lamang tayo, talagang halimbawa, kung nagsisimba naman, ay pagkatapos ng simba, wala namang ginagawa. Hindi naman ina-apply sa totoong buhay ang salitang pinagsasaluhan natin. Magiging dekorasyon tayo kung halimbawa sabihin na may meeting pero hindi naman nag-a-attend ng meeting. Meron pa ganito? Marami. Kaya sana manginginig tayo at ating isa sa buhay kung ano yung ating pinapakinggan. Nang sa ganon ay magiging inspirasyon tayo ng iba. Maging asin at ilaw tayo ng iba. Sabi din sa ating banal na Ebanghelyo, paparito ako. Huwag ninyong akalain, paparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang mapawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Mga kapatid, pinalalahanan tayo ng ating banal na Ebanghelyo sa umagang ito. Na naway magiging totoo tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Huwag tayo magiging tulad ng mga Pariseo at ng mga Saduceo, kung saan ay pakitang tao lamang ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Pakitang tao lamang yung kanilang pananampalataya, tulad ng ating unang pagbasa mula sa sulat ni Propeta Isaias. Mula sa aklat ni Propeta Isaias na nagsasabi, yung mga Israelita, bakit kami ay nag-aayuno? Pero para naman kami hindi pinapakinggan ni Yahweh. Anong sagot ni Yahweh? Ang inyong pag-aayuno ay mapagtimbabaw lamang. Dahil patuloy pa rin yung inyong mga ginagawang hindi karapat-dapat. Ang pag-aayuno ay kinakailangan palayain mo ang mga inaapi. Pakainin mo yung mga nagugutom. Painumin mo yung mga nauuhaw. Patuloyin mo sa iyong tahanan ang walang matitirhan. Nang sa ganon, sa bawat daing at dasal mo ay ito'y maipagkakaloob sa iyo. Narito ako, nasa iyong likod ako palagi. Diba? Kaya sana sa buhay natin ay magiging totoo tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Huwag lamang tayo pakitang tao. May pagpakita ito sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan. Simba at may pakita ito sa pamamagitan ng ating paano natin may pasabuhay ang ating pinapaminggan. Pero kung tayo linggo-linggo nagsisimba, pero pag uwi ay balik tayo sa dating anyo natin, wala pa rin mangyayari. Tulad tayo ng mga Pariseo at ng mga Saduceo, napakitang tao, mapagtimbabaw lamang ang ginagawa ninyo. Kaya sana mga kapatid, sa ating pagtitipon dito ngayon, sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Mateo, taway, ito'y may sa buhay natin. May tungkulin tayo na kinakailangan may sa katuparan, ang pagiging asin at nakilaw ng sanlibutan. Kaya sana sa buhay natin, patuloy natin hikayatin, magiging instrumento tayo sa ating mga kakilala, lalo higit sa ating pamilya, na magbigay tayo ng inspirasyon, tularan nawa tayo ng ibang tao, na tapat na maglingkod sa Panginoon, kahit anumang hamon sa buhay na kinakaharap natin ngayon. Lagi natin tandaan, may tungkulin tayo kailangan igampanan. Kayo ang asin, tayo ang ilaw ng sanlibutan.
pagpalain mo tayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayong lahat para sa sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos sa mga makapangyarihan. Nalumihan ng langit at lupa, at ang lahat ng nakikita at hindi nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa mga bago pa ng simulang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos totoo. Iniyaya ang ibigin na kaysa sa pagka-Diyos na Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay ikaw siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria ng tao. Ipinangako sa krus ng anak sa ating mga panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit na matay at inilibig, at muli nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at kalulog sa kanyang Ama, at muli darating na maluwalhati, upang gumawa ng mga buhay at mga patay, at ang kanilang niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya ang luwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagkakataon ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong makadiyos na kamahalan. Kami nanalangin. Panginoon, kainin mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at panghalatang iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Pilipina Independiente dito sa Barangay ng Iwo. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-ibigan. Kami nananalangin. Panginoon, kainin mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit ng lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Most Reverend Joel Overlares, ang aming obispo Maximo, si Right Reverend Arnold M. Damayan, ang aming obispo Diocesano, at si Reverend Father Randy Madhos, na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag naman nila ng pangkatampatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mabanal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, kainin mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan at mapanagalan nila ang kalayaan kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, kainin mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa second silent mass sponsor na sina Calutorio Sales, Joel Ricaya, Michael Medina, Jobilo Perlas, Perlito Perlas, Agripino Labosta, Romel Selda, Joey Sarmiento,
Virgilio Riazares, Jotimo Frias, Noreen Magcarang, Albert Opis, Felix Morales, Ruel Saludes, Richard Magsano, Dionisio Candelaria, Wilma Manning, Edwin Pastrana, and Wilma Saludes ng buo nilang pamilya. Ganon din ang mga nagdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawalos na Roland Castillo, Aya Pacula, Reynante de los Santos, Vanessa Ramirez, Mike Arban Ramirez, Eder Riazares Jr., and Angelica Mahinay. Sa kongregasyong ito, hindi natanggapin naman nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunurin puso at pamingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob ay bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sa Mylene Filipicencio, Rude Saludes, and Father Edwin Lugto. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod, lalong-lalo na si Juana Ricanya, na sa kabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ikaw mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami, kasama nila ay makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin niyo ang Ang aming mga panalangin, alam-alam sa kanya ang aming nabubuhay upang magitan para sa amin. Siya na yung nakakatang nakapagligtas sa Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binagan. Panalangin pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin Magpatiyan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Bigay sa Panginoon ang karangalan na harapan sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumarong sa kanyang harapan. Magsiyo po ang lahat.
Sa iyong kasalanan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami iyong mapagkumbagang mga lingkod ay nag-aalay sa iyo itong sagisan ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Kayo po'y nalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatungo mo ang butil at malarit na ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami tatanggap ito ay mabubuhat sa bigis ng pag-ibigyan. Amen. Kayo po'y nalangin para sa alak, makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway maging aming inuming espiritual upang kayo tatanggap nito ay mapasiglan ang panibago sa pag-ibig ko sa iyo. Amen.
pasalamat para sa lahat ng biyayang ipinagalot niya sa atin, lalo na ang biyaya ng buhay. Na ngayon sa lahat ng narito ngayon, naway patuloy nawa kayo maging asin at ilaw ng sanlibutan upang tayo makaligtas ng kaluluwa ng ating kapwa ng palataya. Ganun din po, sa walang isang ito'y patuloy nawang ipagkaloob ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa inyo ang kanyang biyaya tulapala at patuloy nawa kayo ingatan sa pamamagitan ng kanyang patnubay ng kanyang Espiritu Santo. Ganun din po, isama din po natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na ngayon nagpasalamat para sa lahat, lalo na ang lahat na mga nagdiriwang sa kanilang mga kaarawan na sina Roland Castillo, Aya Pacula, Renante de los Santos, Banisa Ramirez, Mike Ivan Ramirez, Teddy Rianzares Jr. at yun din po kay Angelica Mahinay na naway patuloy nawa kayong pagkalooban ng maraming panawang kaarawan sa inyong buhay. Ganun din po, pasasalamat din po sa sponsor sa umagang ito, ang Second Sunday Mass sponsor na naway pagkaloob sa inyo ang isang masaganang pamumuhay. Ganun din po, tulungan din po natin sa pamamagitan ng ating mga nagkaisang panalangin, ang ating mga kapatid na may karamdaman. Naway pagalingin sila ng ating Panginoong Diyos. Lalo-lalo na ang ating mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Saludes, at ganoon din po sa ating kapatid na si Father Edwin Lunto. At isama din natin sa ating mga panalangin, mga kaluluwa ng ating mga kapatid na sa makabilang buhay na naway sila'y pagkalooban at nakahiligan para sa kanilang mga kaluluwa. Lalo-lalo na kina Juana Recania. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin ang mga Panginoon ang ating hain sa ikabubuti at ikaluluwa natin ang kanyang pangalan sa ating ikabubuti at ng buhay ng Iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga kailangan sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuwid sa salisa aling langit. Maraming sa mga sumusunod sa kanyang ipan at kanyang sumunod
makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya kasama anghel at mga arkanghel at ang lahat ng kalikutan ang langit, buong kagalakan namin pinapahayaan ang iyong kaluwalhatian. Langit ang pupuri sa'yo at nagsasabi, Magsilihod po ang lahat. lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos na mapagirihan ng mga makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinakilawag mo ang iyong bugtong na anak na si Kristo na maging tao na tulad natin at danasin niyang mamatay sa cross para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili ang isang buo at kinaktahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang paggunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ang gabing siya ipinagkalo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang biniras at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanin. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin ninyo ito kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami, sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin ninyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Magsilihod po ang lahat. Sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay pinagbuhay, si Kristo ay buhay. Ang
Ginaganap namin ang iyong mga abang lingkod na palaalang iniutos sa iyong anak. Sa aming pagulitan sa kanyang pinagpalang pagpakasakit ng hanggang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay ng muli, at maluwalhating paakyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, kaya ang inihalay sa iyo itong tinapay ng buhay, at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, inialay namin ang aming mga sarili, na isinasama namin sa iyo, at tagapin yung aming tungkulit, makalangit na altar itong aming haing papulit pasasalamat. Butiking Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pagkabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Ang lahat na wanat katanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos sa iyong biyaya at makalangit na pagkapala at muling kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, kaya may sinasama namin sa iyo na tagapin itong aming pupulit paglilingkod. Magsilbos Sa ka. pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kalwalatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. At tulad ng Ginoo sa ating ang ating tagapagligtas na si Jesucristo, Panginoon natin.
lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkakasala at iligtas sa ligaw. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon, na nabubuhay at nanghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, kasali sa nasalanan sa libutan. Bawat kami. Sabay-sabay po tayong lahat. Dumudulog kami sa iyong habang mawaing Panginoon na hindi nagtiwala sa sarili naming pagkakatuloy, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat magulot ng mga bukong sa ilalim ng iyong lupa. Subalit ka sa iyong pagkamuhay. Ipagkaloob mo sa amin o iyong puting Panginoon na aming tanggapin ang katawan ng iyong mahal na anak na sa Jesucristo at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinaglakas at naging bago ang kanyang buhay ay manaan sa kanya at siya sa amin magpakailanman. Amen. Mga kapatid na mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa kalalaang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pagkasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po tayong lahat at ating ihanda ang mga sarili para sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Ang Panginoon ay sumayin kayo. At sumayin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan ulang ng Diyos, pinasalamatan ka namin, sapagkat kami yung kinakain ng pagkain spiritual, ang kamaliwanag, katawan at dugo ng aming kinapagligtas na si Yesu Cristo. At sa mga banal na misteryong ito, ay tiniyak mo na kami ng mabuhay na bahagi ng katawan ng iyong anak, at mga tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon naman, isugo mo kami, upang gawin namin ang tutuling iniatas mo sa amin, upang ikaw ay bigit at nagbuhat ng aming dapat, bilang mga tapat na saksi ni Kristo aming Panginoon, sa kanyang sa iyo at sa Espiritu Santo,
ang lahat ng karangal at kalulatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Ang kapayapaan ng Diyos sa di malirip ng buong pangunawa. Matatag na ingatan kayo sa kalamat pag-ibig sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo ang ating Panginoon. At ako pala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumayo langit manatili sa inyo, ngayon magpakailanman. Amen. Magsilpo po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga